Good morning, mga kasama namin sa industriya, no? Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang ho tayong magandang tatalakayin ngayon, no, na isang katanungan ng masugid nating taga-subaybay. So, habang nag-aantay po tayo rito sa labas ng warehouse, no, bigyan natin ng ilang minutong pagsagot, no, sa magandang katanungan yan. Ito kasi may nagtanong. Sabi nila, "Sir, meron bang paraan para mapatibay natin ang ating alaga, no, during the examination laban sa matitinding karanasan na natatamo, no, habang sa kasagsagan o kalagitnaan ng kanilang umaatikabong palitan, no, ng mga depensa at mga pamamaraang pag-atake." So mga kasama, literally, no, ito ang reality. Ang sinasabi hong tibay kasi nakukuha ng ating mga estudyante yan sa pamamagitan ng tamang lagay ng kanilang pangangatawan, sa pamamagitan ng ehersisyo na binibigay natin, sa pamamagitan ng mga suplementong ginagamit natin, at the same time yung kahandaan nila, no? So yun yung isang aspeto na pinakamalaking naitutulong. Kasi sa totoo lang mga kasama, walang kahit anong paraan para mapatatag natin ang ating mga estudyante maliban sa tamang kalagayan ng kanilang kalusugan at pangangatawan. Kasi ika nga mga kasama, lahat yan nakukuha sa tamang timpla, sa tamang pointe, no? Yung tamang moisture. Kasi pag over ka sa moisture, medyo daus-dus talaga ang labas ng likido sa katawan. So pag ganun na nangyari, medyo hindi maganda, no? Medyo mabilis silang hahapuin at mabilis uupos. Pero kung tamang-tama lahat ang timplada mo, as long as, mga kasama, take note, as long as hindi nababital, asahan nyo may tibay at lakas. Wala kasing, wag niyong paniwalaan kasi mga kasama na yung tibay nakukuha yan sa binibigay. Ang tibay nakukuha yan sa tamang kalagayan ng pangangatawan, kalusugan, pointe, tamang adaption of moisture. Kasi lahat yan mga kasama, pag nalugaran ka, walang kahit sinong matatag dyan. O nakikita nyo nga, may nagtanong nga sa akin, bakit ang babata ng estudyante ko, sinaba ko sa may mga edad talaga, no? At hindi lang biro, no, sa malaking entablado. Sabi ko nga, isa lang ang logic ko mga kasama, kahit anong edad pa yan, basta nalugaran ka, bibigay ka. Ang meron lang kasing bentahe yung mga magugulang na is may gulang sila, no, may gulang sila. So yun nga, may gulang sila pagdating sa kanilang estilo. So kapag may gulang sila sa pamamagitan ng kanilang estilo, mga kasama, syempre may bentahe. At the same time, the more na mataas ang edad, the more na mas mabigat ang kanilang ibinibigay na anong tawag dito? Lakas. Pero meron talagang mga estudyante tayo na sadyang healthy sila, maayos ang kalusugan nila, nagiging powerful din sila, no? So naniniwala ko sa pamamagitan ng tamang adaptation sa pagsasanay, nakukuha nila yung tinatawag na gulang at accuracy din. So ibig sabihin, sa entablado,
So, ibig sabihin mga kasama, sa entablado, no, sa madalit sabi, kaya nilang sumabay sa agos. Basta as long as naibigay natin yung tamang formula sa kanilang mga ehersisyo o sa kanilang mga trainings. Kasi sabi nga natin, ako, gaya ng pananaw ko, no, I believe na wala tayong estudyante na hindi kayang matuto at maturuan. Lahat sila pwedeng maging adaptable kung ano yung binibigay nating routine sa kanila. Kaya mga kasama, kung usapang tibay ang pag-uusapan natin, uulitin ko sa tatlong mga sabihin na nating 4-5 aspeto ang pinaka-importante mong tatandaan. Unang-una, kalusugan. Pangalawa, mentalidad nila, para masabi nating healthy ang kanilang pangangatawan. Pangatlo, masisigurado mo yan kung yung estudyante mo ay hindi dumaan sa malalang sakit. Pang-apat, tamang pointe. Okay? So, may tumatawag mga kasama. So, pag nakuha natin yung tamang pointe, dali patayin muna natin. Kung nakuha mo yung tamang pointe mga kasama, ibig sabihin, na-adapt mo yung tamang moisture nila. So, sa ganong pamamaraan, masisigurado nyo na may tatag ang ating mga estudyante sa gitna kung kinakailangan. As long as ang reminders, huwag tayong malulugaran. Kaya hanggang sa mga susunod na pagsagot po ni JRB, mag-stay tuned lang kayo. At kung hindi pa kayo naka-follow, like and share, gawin nyo na po para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos i-upload. Muli po, ito po si JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Iyon mga kasama, bago natin tapusin ang videos na ito, hayaan nyo muna na magbigay ako sa inyo ng munting paalala. Hindi po lahat ng nakikita, napapanood ninyo, nababasa ninyo, no, yan ay dapat ninyong sundin. Dahil yung mga yan ay dumaan sa iba't ibang kamay at mga eksperyensado na gaya natin sa industriya. Kung ang isang bagay ay para sa amin ay epektibo, hindi rin maaaring maging ganon ang resulta sa inyo. Maaaring epektibo rin, maaaring hindi. Kaya maging mapanuri, no? Mapanuri kayo, maging mabusisi kayo. Subukan ninyo rin mag-trial and error. Subukan nyo muna sa inyong sarili. Kasi malay mo, ang napapanood mo ay isang uri lamang ng marketing sa merkado. Yun naman hindi pala nauukol para sa'yo. Kaya kaibigan, mas maigi tayo ay mag-research ng sarili nating kaalaman. Dahil sa pag-aaral, ika nga, knowledge is power. Yan po ang pinaniniwalaan ko. At yan ang naging pundasyon ko sa pag-unlad sa industriya. Ang sa akin pong mga binabahagi always mga kasama ay hango sa tunay na eksperyensya. Kaya mga kasama, kung meron kayong napupulot dito sa aking mga videos, inyo po yan i-adapt, aralin. Pero hindi ko sinasabi na sa akin epektibo na 100% ay ganun din sa inyo. Kaya mga kasama, bago tayo maligaw ng landas sa ating pinagagawa sa industriya, tayo na mismo ang sumubok, magsuri, mag-alam, mag-research, at kayo na mismo ang magpapatunay sa sarili ninyo na yan ang nababagay na pamamaraan para sa'yo, kaibigan. Muli, ito po si JRB, nag-iiwan ng isang magandang paalala po sa inyong lahat. Gandang araw po.